Kaya mo pa bang pakisamahan ng lalaking nakatakda mo ng pakasalan kung sa isang iglap ay magbagong nararamdaman mo at pag-aari na ng ibang puso mo? 2 linggo bago ang ingrandeng kasal ni Ivana sa milyonaryong si Sander, ay kinuha siya ni Juancho de la Serna. May kailangan ako sa boyfriend mo. Kapag hindi niya ibinigay sa akin ang pamangkin ko, ikaw ang magiging kapalit. Bagaman nasa panganib ay hindi maiwasan ni Ivana na hangaan ng mga pisikal na katangian ng kidnapper niya. Higit itong magandang lalaki at simpatiko kaysa kay Sander. At mahigpit ang hinihiling ni Juancho kay Sander. At sa tingin ni Ivana ay hindi nagbibiro ang binata. Kapag hindi ibinigay ni Sander ang pamangkin nito, siya ang magiging kapalit. Pero bakit wala siyang maramdamang nanganganib siya sa kamay ng estrangherong lalaki? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating nating uploads. Paruot pa rito si Ivana sa kanyang silid. Kanina pa siya hindi mapakali. Bukas ng hapon ikakasal na siya. Ngunit hindi excitement ang kanyang nadarama sa mga sandaling yun, kundi takot. Takot sa maling hakbang na gagawin niya bukas. Pinakamalaking pagkakamaling posibleng buong buhay niyang pagsisihan. Tinapunan niya ng tingin ang mamahaling wedding gown. Gown pa lamang niya ay marami ng kababaihang maiinggit sa kanya. Hindi ko gustong isuot ka. Aniya sa nakahanger na gown na tila ayon may isip at nauunawaan siya. Pagalang isip at hirap ang kaloobang napadako naman ang tingin niya sa wedding invitation na nakapatong sa headboard ng kama. Wala sa loob na dinampot niya yon at binuklat. Believing that this is the blessed will of our Heavenly Father and the most wonderful way to give our love for each other its fullest expressions, we, Sander and Ivana, request the honor of your presence to share with us our offering of this meaningful moment of our lives at the celebration of our nuptial mass and to witness our union as one in the sacrament of holy matrimony to be solemnized at the Manila Cathedral on Saturday, the 9th day of July at 7 o'clock in the evening. Reception will follow at the Serendipity Restaurant. Itinupi ni Ivana ang wedding invitation na may pink na ribbon, kasabay ng malalim na buntong hininga. Hindi siya pakakasal kay Sander dahil hindi na si Sander ang itinitibok ng puso niya. Hindi ang mga halik at yakap ni Sander ang hinahanap niya. Si Juanchong gusto niyang pagbigyan ng puso at lahat-lahat sa kanya. Mabilis at tiyak ang sumunod niyang mga kilos. Nagbihis siya. Kumuha ng isang malaking bag at inilagay roon ng ilang mga importanteng gamit. Pagkatapos ay binuksan ng kanyang computer. May isinulat doon para sa kanyang mga magulang. Paghingi ng tawad at pangunawa, ganoon din kay Sander. Pagkuway hinagod ng tingin ng kabuuan ng kanyang silid, saka nagmamadaling lumabas. Pasado 1:00 na ng hating gabi, kaya tulog na ang kanyang mga kasambahay. Kailangan daw maaga silang magpahinga upang fresh looking silang lahat bukas sa araw ng kanyang kasal. Ngunit hindi na siya magigisnan ng kanyang mga magulang dahil nagpasya na siya. Nagtuloy siya sa gate at binuksan yon. Pagkatapos ay malaking mga hakbang na nagpunta sa garahe at kinuha ang isa sa mga sasakyan doon, ang puting Honda Civic niya. Mabilis na inatras yon upang mailabas ng gate, saka pinatakbo yon. Habang nasa sasakyan ay dinampot niya ang cellphone at may ilang numerong pinindot. Juancho. Ivana. Nagulat ang nasa kabilang linya. Juancho, magkita tayo. Pagkatapos, magpunta tayo sa island resort niyo. Pero ikakasal ka na bukas and I'll be leaving tomorrow para malayo na sa araw ng kasal mo. Sasama ako sa'yo kahit saan, Juancho. What? Paano ang kasal mo? I thought siyang pinili mo kaya pakakasal. No! Hindi ako pakakasal kay Sander. Sa'yo ako pakakasal, Juancho. Ivana, are you sure? I've never been this certain in my entire life. And I am very sure of my feelings, Juancho. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang unang gusto kong makita sa bawat umagang gigising ako. Ikaw ang mahal ko, Juancho. Ivana, kung alam mo lang ang paghihirap ng loob ko. Ilang araw nang magulong isip ko. Ang totoo, kahapon pa kita gustong puntahan. I'm crazy to see you and kiss you again. I want to make you mine, Ivana.
Alam mo bang pumasok sa isip kong kunin ka ulit? Desperado na akong agawin ka kay Sander. Pero naisip kong baka siyang talagang mahal mo. You taught me the real essence of love, Juancho. You gave it a new meaning. Ikaw ang talagang mahal ko. Magkita tayo. Nasa tinig ni Juancho ang kaligayahan at excitement. Nasaan ka? Tumakas ako. Good. Bukas ng umaga, magpapakasal tayo. Isang beach wedding katulad ng gusto mo. This is my son Miguel, Ivana. Sabi ni Sander habang kinukuha mula sa yaya ang anak na mahigit 1 taon ng gulang. Nang ito na ang may karga sa bata, ay inilapit ito ng lalaki kay Ivana. Naa-amuse na pinagmasdan ng dalagang anak ng nobyo, anak sa dati nitong nobya. Kiss tita Ivana, Miguel. Utos ni Sander sa anak na kinausap na animo may isip na. Mukhang nakakaintindi ang bata. Inilapit naman ng bata ang mukha kay Ivana at hinagka ng dalaga sa pisngi. Wow, ang tunog ah, sabi ni Ivana. He's so cute. Pwede ko ba siyang kargahin, Sander? Why not? Iniabot ni Sander kay Ivana ang anak. Tutal magiging anak mo na rin naman siya when we tie the knot. Masuyong kinarga ng dalaga ang bata na tila sarili niya itong anak. 1 taon na silang magnobyo ni Sander, ngunit kailan lamang nito nabanggit sa kanyang pagkakaroon nito ng anak. At yun ang hindi niya maunawaan, kung bakit matagal pa nitong inilihim ang bagay na yun sa kanya. Gayong mauunawaan naman niya iyon. Ngayon lang din siya nagkaroon ng pagkakataong makita ang bata dahil dinala ito ng mama ni Sander sa Amerika noong 4 na buwan pa lamang daw ito at kailan lamang ito iniuwi ng Pilipinas. Sa edad niyang ito, kailangan pa niya ng pag-aalaga ng isang ina, sabi ni Ivana habang hinahaplos ang makapal na buhok ng bata. Tila sabik sa inang nakatitig sa mukha niyang bilog na mga mata nito. Tingnan mong yakap niya sa akin, parang gusto niya ng isang ina. Hindi naman siya pinabayaan ni mama habang nasa Amerika siya. Mayaya rin siya. Iba pa rin syempre ang pag-aalaga ng isang ina. Nagtataka nga lang ako kung bakit inilayo mo siya sa'yo. Wala nang mami niya, hindi ba? Dapat na ikaw mismong mag-alaga at sumubaybay sa paglaki niya. Alam mo namang busy ako sa maraming negosyong iniwan ni Papa. Pero syempre ang lahat ng ginagawa ko ay para rin kay Miguel. Siya naman ang magmamana ng lahat ng magiging bunga ng pagsisikap ko, hindi ba? Saka kapag nagpakasal na tayo, magkakaroon na ng mami si Miguel. Mamahalin ko naman siya at aalagaan. Ituturin ko siyang tunay na anak. I know, Ivana. Kaya nga ikaw ang pinili kong pakasalan. Inakbayan siya ni Sander habang pupunta sila sa may hagdan para bumaba. Napapansin kong panay ang banggit mo sa kasala. Nangingiting puna ni Ivana sa nobyo. Because I think it's about time para pag-usapan na natin ang tungkol sa pagpapakasal. Tiningnan ni Ivana si Sander ng tuwid sa mga mata. Kinalkulang kaseryosohan ang sinabi nito. Are you serious, Sander? Mukha ba akong nagbibiro? Sabi ni Sander na malapad ang pagkakangiti at medyo nakakiling ang ulo. Sander, ayaw mo bang maging July bride? Nangiti ng makahulugan si Ivana. I'd love to. Inihilig niya ang ulo sa balikat nito. This past few weeks ay yun ang pinagkakaabalahan ng isip ko. A few months from now, I'll be turning 30. At ako na magiging presidente at CEO ng Diaz Group of Companies at CEO ng airlines. Kaya kong ibigay sa iyong pinaka-ingrandeng kasal na maaaring pangarapin ng sinumang babae. At ang pinakamagandang buhay bilang Mrs. Sander Diaz. 1 year pa lamang tayo mag-boyfriend. Baka naman mabigla ang mommy at daddy ko. Sa palagay ko'y matutuwa pa nga. And don't be surprised. Dahil mamamanhikan na kami ni mama next week. Mamamanhikan? Tila hindi makapaniwalang saad ni Ivana. Teka, bakit ba parang masyado kang nag-aapuran na makasal tayo? Ang totoo niyan ay matagal ko nang nabanggit kay mama. Matagal ko na rin pinaplano sa isip ang lahat. Gusto lang kitang sorpresahin. At paano kung hindi ako pumayag? Nakangiting tanong ni Ivana. I'm sure you won't say no. Hindi mo palalampasin ang pagkakataong maging Mrs. Sander Diaz, hindi ba? Napakibit ng balikat si Ivana. Kung may isang bagay na hindi gustong dalaga sa ugali ng kasintahan, yun ay ang pagiging mayabang nito.
May dapat namang ipagmayabang kung tutuusin. Dahil heredero ito ng multimillionaire na si Don Facundo Diaz, isang Spanish-Filipino. Nasa tapat na sila ng hagdan nang tumunog ang teleponong nasa ibabaw ng isang mesitang Nara. Sagutin mo na, baka importante, wika ni Ivana. 2 hakbang lamang at nasa tapat na ng misita si Sander. Dinampot nitong wireless phone. Hello? Maya-maya'y nagkagatla sa noo si Sander. Parang hindi nagustuhan ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Kung sino ka man, wala akong alam sa sinasabi mo. At galit nitong tinapos ang pakikipag-usap. Sino yun? Nagtatakang tanong ni Ivana. Ewan ko, isang taong walang magawa. Kinuha ko raw ang pamangkin niyang nawawala. Nahihibang na ata yun. Sa 1 taon nilang pagiging magnobyo, kilala na ni Ivana si Sander. At alam niyang kapag ganoong nagdikit ng mga dulo ng 2 kilay sa pagitan ng mga mata nito, alam niyang may ikinagagalit ito. Bakit may pakiramdam siyang may inililihim pa sa kanya si Sander? Bago matapos ang buwan ay namanhikan na ang binata kasama ang mama nito. Ang ama ni Sander na si Don Facundo ay magdadalawang taon nang namamayapa. Bukod sa airlines na pag-aari nito ay may-ari din ito ng isang higanteng food factory at isang papalaking telecommunications company. Pangalawang asawa na lamang ni Don Facundo ang ina ni Sander. Ngunit ang 2 anak nito sa unang asawa ay parehong babae. Kaya't nagpa siya ang Don na sa anak na lalaki ipamanang pamamahala ng pinakamalaking bahagi ng mga negosyo nito. You're so lucky, Ivana, sabi ng best friend niyang si Isabel habang kumakain sila sa restaurant. Galing sila sa pagpipit ng gown na isusuot ng huli, natatayo bilang isa sa bridesmaids ng dalaga. Gwapo na si Sander, super yaman pa. Bukas makalawa misis ka na ng presidente at CEO nitong kumpanyang to. Nangiti ng hilaw si Ivana. Ilang ulit na niyang narinig mula sa sariling mga magulang ang sinabi ng kaibigan. Ang daddy niyang naging tulay para magkakilala sila ni Sander. Dati itong may sariling negosyo ng car accessories, ngunit dahil sa humigpit na kompetensya, ay nalusaw ang negosyo. Ang natira sa kanila ay ang kanilang rent-a-car business. Doon ito nakilala ang tiyuhin ni Sander, na naging daan naman para magkakilala ang dalawa. Nang si Sander nang maging presidente ng kumpanya, ay kinuha nitong EVP for operations ang daddy ni Ivana. Dahil doon ay bumalik ang magandang kabuhayan ng pamilya nila. Walang bukang bibig ang daddy niya mula noon kundi si Sander. Mabait na bata, matalino, sa edad na 28 ay isang business genius. At ubod ng bait, wala talaga akong maipipintas. Noong una aaminin niya nakuha lang siya sa panghihikayat ng daddy niya kay Sander. Pero sa bandang huli natiyak niyang mahal din niya ang binata. Ayokong i-consider na maswerte ako dahil mayaman si Sander. Hindi naman sa material na bagay lang lumiligaya ang tao. Lalo na ako, mas mahalaga sa aking maligayang puso ko kaysa ang katawan ko mula sa mga luhong kaya niyang ibigay sa akin kapag mag-asawa na kami. Seryosong sabi niya kay Isabel habang patapos na sila sa pagkain. Alam mo, Ivana, may napapansin ako sa'yo, ani ni Isabel habang pinupunasan ng towel ang bibig. Why do I have the feeling na kulang ka sa excitement na dapat ay nasa mga mata ng isang babaeng ikakasal? Naintriga siya sa sinabi nito. Kulang ba? Tanong niya. Oo, ilan na ba ang kakilala kong naging bride-to-be? At nakita ko sa mga mata nila yung sparkle ng kaligayahan. Lalo pa siguro sa kaso mo na isang engrandeng kasal ang naghihintay. At maraming dalagang nangangarap na malagay sa katayuan mo dahil pakakasalan ka ng pinaka-eligible at mayamang bachelor in town. Of course, excited ako. Nakangiting sabi ni Ivana. Alam ko kung kailan ka totoong maligaya at excited. Baka lang kako, hindi ka pa siguradong gusto mong pakasal na kay Sander. Baka naiimpluwensyahan ka lang ng mga tao sa paligid mo, katulad ng daddy mo. Saglit na tahimik si Ivana. I love Sander. Sigurado naman ako sa bagay na yun, Sabel. Isa pa, doon din naman kami pupunta. Siguro ninenervyos lang ako. Napakarangya kasi ng kasal na ihahanda ni Sander. Para gusto kong malula. Biruin mo namang naglalakihang pangalan sa politika at negosyong mga sponsors at bisita. Kilala mo naman ako sa pagiging simple. Maliit na bagay lang nakakapagpaligaya na sa akin. Bakit hindi simpleng kasal na lang ang hiniling mo kay Sander? Hindi siya pumayag .
Sa relationship naman namin, siya ang mas madalas na nasusunod. Nasasabi kong sahid ko pero sa huli, siya pa rin ang mananalo. Sa akin, hindi uubrang masusunod na lang ay ang husband-to-be ko. Hindi ako papayag na magpa-under na lang sa kanya porque babae ako, no? Ganun naman daw ang mga Spanish, dominant husbands. Kailangan laging submissive ang mapapangasawa nila. Napaismid si Isabel. Hindi ko yata type ang ganun. Anong magagawa ko? Tinanggap ko siya bilang ganon at siyang pinili ng puso ko. Paglabas nila ng opisina ay napansin ni Ivana ang isang kotseng nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Napuna niyang nakatingin sa kanyang sakay niyon. Naka-shades ito at medyo malayo, kaya hindi niya gaanong napagmasdan ng muka. Sandaling nagsalubong ang mga kilay niya dahil natitiyak niyang sa kabila ng shades nito ay sa kanya nakatingin ang lalaki. Maya-maya ay umalis na ang kotse. Halos lipa rin itong daan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.